Malaking gulo. Umalinggaw sa bulwagan ang tinig ng isang nagmamadaling tinig mula sa labas, dahilan upang magkunot noo ang lahat. Si Wenyong lamang ang nanatiling may mapanuyang ngisi. Papasuray-suray na pumasok ang nagbabalita, kaya't agad siyang sinigawan ni Wenkong, ano ng kaguluhan ito? Magsalita ka ng malinaw, ano nang nangyari? Opo, mahal na Haring Yuen. Pinahiran ng lalaki ang pawisang noo at yumukod, nanginginig pa rin sa takot. Mahal na hari, ang sugo ng Sword Star Empire, si prinsipe ng pag-aani Bali Yunming ay ano? Ano siya? Sigaw ni Wenkong, bumigat ang dibdib ng lahat. Humagulhol ang lalaki habang nakayuko, pinaslang po siya. Ano? Malakas na hinampas ni Wenyong ang mesa at naggangalit na bumulyaw, ano nang sinabi mo? Ano nang nangyari kay prinsipe ng pag-aani? Nanginginig ang katawan ng tagapagbalita. Ang sugo pinaslang po si prinsipe ng pag-aani. Kalokohan! Paanong nangyari ito? Nagwawala si Wenyong at nilingon ang lahat. Alam ba ninyo kung sino si prinsipe ng pag-aani? Apo siya ng kanyang kamahalan, ika-15 apo, na binigyan ng titulo sa gulang na 18 dahil sa sukdulang pagmamahal ng emperador. Ipinadala siya rito sa kanluran upang inyong ingatan at upang matuto ng kaalaman sa daigdig. Ngunit anong natagpuan niya? Mga mamamatay na nakapaligid. Hindi ito palalampasin ng Sword Star Empire. Ang anumang mangyari mula rito, pananagutan ninyo. Halos huminto ang paghinga ng lahat. Isang prinsipe mismo, sugo mula sa sentrong lupain, ang napatay sa kanilang nasasakupan. Isang kasalanang imposibleng takasan. Kuya, sambit ni Wenkong matapos mag-isip, huwag tayong padalos-dalos. Sabi mo kanina, masama ang pakiramdam ng prinsipe kaya't hindi makakadalo sa piging. Kung ganoon, dapat nasa silid pa rin niya. Paano siya mapapaslang? Ngayon nga, may mga bantay doon, hindi lamang mula sa mga tauhan ng deputy, kundi pati ng Luo Alliance. Paanong nagkaroon ng pag-atake, dagdag ni Luo Yunhai na puno ng kumpiyansa. Napangisi si Wenyong, paano ko malalaman? Nasaan pinaslang ang prinsipe ng pag-aani? Tanong ni Wenkong, malamig ang titig. Ginoon natagpo ang pinaslang ang prinsipe sa Fragrant Manor. Fragrant Manor isang bahay aliwan. Mabilis na nakawala sa labi ni Wenkong, dahilan upang singhalan siya ng empress na si Long Kui, na bumulong, bakit napakabilis mong naghayag na bahay aliwan yon? Kilala mo ba? Ah, hindi naman. Nabalitaan ko lang, kay Xiao Laizi, hahaha. Siya. Isang eunuch. Hindi ba't lalo lang siyang masasaktan kung pupunta roon? Malupit ang ngiti ng empress. Napalunok si Wenkong at agad iniba ang usapan. Mahal na Reyna, hindi ito oras ng biro. Isang sugo ang patay, napakabigat ng kahihinatnan nito. Kailangang alamin ang katotohanan. Kuya, kung bakit naroon ang prinsipe sa isang bahay aliwan imbes na ligtas sa kanyang silid, iyan ang dapat ipaliwanag. Hindi na ito usapin ng proteksyon, hindi natin siya mapapangalagaan kung saan-saan siya gumagala ng hindi sinasabi. Kailangang alam natin bawat kilos niya, maging sa bahay aliwan o maging sa banyo. Nagtaas ng hinlalaki si Luo Yunhai sa hari. Hindi pala papet ang emperador, marunong ding umiwas sa sisi. Hindi na kumibo pa ang empress, batid niyang usaping pambansa ang nakataya. Hinimas ni Wenyong ang kanyang balbas, kumikislap ang mga mata. Mga bantay, pugutan ng ulo ang lahat ng nakaduti. Anong silbi nila kung hindi man lang nila napansin ang prinsipe na palihim na lumabas? Opo. Agad yumuko ang isang lalaki at nagmamadaling umalis. Lumingon si Wenyong kay Wenkong, kontento ka ba sa patas kong pasya, kapatid? Kung sino ang may sala, siya ang parurusahan. Marunong akong maging makatarungan. Wala akong masasabi. Malamig na tugon ni Wenkong. Pagdakay muling tumingin si Wenyong sa tauhan. Ngunit hindi sila ang may kasalanan sa mismong pagpatay. Sino ang pumaslang? Nasilo na ba ang salarin? Naabutan po, ngunit. Nag-alinlangan ang lalaki at tumingin kay Luo Yunhai. Sumidhi ang kaba sa dibdib ni Luo Yunhai. Tumigil ka sa paligwi-ligoy at dalhin mo rito. Tignan natin kung sino ang naglakas loob na gumawa ng kataksilang ito. Sigaw ni Wenyong. Opo. Tumango ang lalaki at nag-utos. Makalipas ang ilang saglit, 5 tao ang pumasok na napapalibutan ng mga gwardya. Napahiyaw si Luo Yunhai, si Fan. Ama! Lumuluha si Luo si Fan, mukhang isang biktima, kasama ni Long Jianshan at si Nianyang.
Pinulong tagapagtanggol. Ano ng kahulugan nito? Ano na naman ang kasalanan nila? Napakunot no si Wenyong. Hindi ba't ang kriminal ang dapat dalhin dito, hindi isang dalaga? Yumuko ang mga bantay ng prinsipe at itinuro sila. Deputy Sir, sila ang tatlong pumaslang sa prinsipe. Naroon ang bangkay sa labas, pira-piraso. Ano? Napatigil si Lo Yunhai, hindi maaari. Yumuko lamang ang tatlo, walang sagot, isang tahimik na pag-amin. Niyakap ni Lo Yunhai ang kanyang ulo, samantalang hindi mapakali si Wen Kong. Impossible. Nahulog ang dalaga sa isang bitad. Isang paka na ito. Ngumisi si Wenyong, sumiklab ang Yuan Qi sa kanyang palad. Dahil nahuli na ang mga salarin at kami umamin ng kapabayaan, ako na ang magpapatupad ng hustisya. Hindi ko na kayo abalahin. Ha ha ha. Ibinaba niya ang kamay patungo sa ulo ni Luo Sifan. Ama! Sigaw ng dalaga, nanginginig sa takot. Ngunit bago tuluyang tumama, huminto ang atake, ilang pulgada na lang mula sa kanyang buhok. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang sariling ama, mahigpit na pinipigil ang nakamamatay na enerhiya, puno ng puot. Pinulong tagapagtanggol ng Luo Alliance, tunay ngang lalaki sa mga lalaki. Nanlumo ang mukha ni Wenyong, sapol ng kirot ang kanyang kamay kaya't napilitan siyang bawin ito. Ngunit hindi siya umatras at sinubok pa ring hamunin si Luo Yunhai. Pinulong Luo, batid mong usapin ito ng sugo, hindi ka dapat kumampi. Pinugutan ko na ng ulo ang mga bantay at dapat lang ding patayin ang mga salarin. Hindi ba ito ang pinakamainam na resolusyon? Humugot ng malalim na hininga si Luo Yunhai, hindi bumibitaw, litaw ang matinding pag-aalala sa kanyang mga mata. Umiling at tumawa si Wenyong, ano, hahadlangan mo ba ako sa pagbibigay katarungan? Kung gayon, hindi ito palalampasin ng Sword Star Empire. Maglalaban ang sentrong lupain at ang kanluran dahil sa iyo. Handa ka bang akuin ang bigat na yon? Brother Yunhai. Napahiyaw si Wen Kong, wari may napagtanto. Ano nang ginagawa ng pamangkin ko sa isang bahay aliwan? Ano talaga ang nangyari? Nagising si Luo Yunhai at agad kumapit sa pagkakataon. Na, anak, anong ginagawa mo roon? Ama, hindi ko po alam. Naglalakad kami sa lungsod nang may sumalakay at nawalan ako ng malay. Paggising ko, may hubad na lalaki nang dumamba sa akin. Naipagtabuyan ko siya ng ilang ulit, ngunit hindi ko siya pinatay. Nagmamakaawa ang tinig ni Luo Sifan. Tumango sina Long Zhenshan at si Nianyang. Tama, pinuno. Hinabol namin ang isang itim na anino, ngunit niloloko lang kami. Hanggang sa makarating kami sa isang gusali kung saan narinig namin ang sigaw ni Ate Sifan. Sinubukan naming pumasok, ngunit hinarang kami ng dalawang bantay sa pinto, kaya't nakipaglaban kami. Doon namin nasilayan ang isang kakaibang nilalang na dumadamba kay Sifan. Hindi na kami nag-isip, sinaksak ko siya sa dibdib. At tinadyakan ko ang ulo niya hanggang lumipad. Dagdag niksi Nianyang. Hindi namin alam na siya pala ang prinsipe. Lahat ay natahimik. Isang bitag, malinaw na malinaw. Naggalit ang mga ngipin ni Luo Yunhai at tinitigan si Wenyong. Sir Yuen, kung ako ang nais mong saktan, ako ang harapin mo. Huwag mong idamay ang mga bata. Dahil ba hindi mo matanggap na si Dan Qingshen, ay nabigong kunin ang ulo ko. Nagpanggap na inosente si Wenyong. Pinulong Luo, anong sinasabi mo? Lahat ay nakaalam na tunggalian niyo iyon ni Dan Qingshen. Ako'y kumakatawan sa imperyo bilang isang mapayapang sugo. Bakit ko gugustuhing mapatay ang dakilang general ng kanluran? Ngunit nagliliyab ang mga salita niya ng panlilinlang. Itigil mo ang pagkampi. Mga bata, sabi ninyo may ibang may kagagawa nito. Nasaan siya ngayon? Yumuko ang tatlo, walang masabi, tanda ng pagkatalo. Tumawa si Wenyong, matalim ang titig. Wala kayong maipakitang saksi, wala kayong pruweba. Para bang gawa-gawa lang ninyo ang lahat upang mailigtas ang inyong mga sarili. Ngunit malinaw na malinaw ang inyong mabigat na kasalanan, ang pagpatay sa prinsipe. Lahat tayo'y nakarinig sa mismong pag-amin nyo. Mga salarin kayo at nararapat lamang kayong mamatay. Muling nanukso si Wenyong bago tumingin kay Luo Yunhai. Alliance Leader, may nais ka bang sabihin? Madilim ang ekspresyon ni Luo Yunhai. Isa lang ang nais kong malaman, ano nang ginagawa ng prinsipe ng pag-aani sa isang bahay aliwan? Ganoon nga, paano nangyari yon? Mahigpit ang bantay sa paligid. Ngunit handa na ang sagot ni Wenyong at agad niyang nilingon ang dalawang gwardiya.
Nakahalata ang mga ito at yumukod, Deputy Sir, kilala ng lahat ang ugali ng prinsipe. Mula nang siya'y naging sugo, hindi siya makapagdala ng kasama, kaya't nanlumo siya sa mahabang paglalakbay. Nang makarating sa malaking lungsod, nagbihis siya ng karaniwang kasuotan at palihim na lumabas. Wala sa mga tao ang nakakaalam ng tunay niyang katauhan, kami lamang ang nakabuntot. Malaya siyang nakalabas, ngunit pagkatapos. Ngayon malinaw. Sumiklab ang galit ni Luo Yunhai. Kaya ninyo hindi pinapakita ang prinsipe sa piging upang makapagtago siya at makapagtungo sa isang babae ngayong gabi. Alam niyang kung sumipot ang prinsipe sa kanilang handaan, agad siyang makikilala ng lahat. Hindi siya mawawala sa mga mata ng kanilang mga espiya at palaging may bantay na nakasubaybay. Ngumisi ng malupit si Wenyong parang nangaasar. Alliance leader, hindi ka dapat basta-basta naninisi ng walang patunay. Hindi ko tatanggapin yan. Lahat dito'y nakaalam na pinipigil ng prinsipe ang kanyang mga pita at nais lamang magpakawala. Ngunit sa bahay aliwan, pinatay siya ng mga batang ito nang walang dahilan. Ginawa ko na ang tungkulin ko, pinarusahan ang mga pabayan niyang gwardiya. Ang prinsipey naging alipin ng kanyang laman at siya'y napatay. Ang natitira na lamang ay parusahan ang mga pumatay. At ngayon, Alliance Leader, ako na ang kukuha sa mga batang ito kung wala kang tutol. Kumindat si Wenyong at Sumenyas, agad na lumapit ang mga gwardiya upang dakpin sila. Ngunit biglang humarang si Luo Yunhai, malakas ang tinig, subukan niyo. Hush! Sa isang iglap, napaligiran si Wenyong at ang kanyang mga tauhan ng maraming eksperto. Narito sila sa lupain ng Luo Alliance at malinaw kung sino ang may kapangyarihan. Subalit hindi ito ikinabahala ni Wenyong, nakamtan na niya ang layunin. Alliance Leader, ano naman itong kahulugan? Itinaas ni Wenyong ang kamay. Ako'y isang sugo mula sa sentrong lupain, isang panauhing nagdadala ng kapayapaan sa kanluran. Bagamat namatay ng walang saysay ang aming prinsipe sa inyong tahanan, kailangan pa ring maging patas, at hindi dapat masira ang ating pag-uusap. Hinihiling lang namin ang katarungan para kay prinsipe ng pag-aani. Sino man siya, mataas o mababa, ang kabayaran ng buhay ay buhay din, ito'y lohika na sinasang-ayunan ng lahat. Ngunit kayo, Luklan, na inaasahang matuwid at tapat, hindi ba ninyo ito matatanggap? O baka kailangan pang ipaalala ng sentrong lupain sa inyo ang batas ng dugo? Nanginginig ang mukha ni Luo Yunhai sa galit, namutok ang ugat sa kanyang sentido. Ano man ang mangyari, walang sinuman ang makakadampi sa kanila, maliban na lang kung ako muna ang inyong dadaanin. Napakainit ng dugo mo, Alliance Leader, malupit ang ngiti ni Wenyong. Sa harap ng lahat, lantaran mong ikinakanlong ang mga kriminal, at sinisira mo ang kapayapaan sa pagitan ng ating mga lupaing sakop. Lumingon siya sa langit at muling tumawa. Akala ko'y ang Double Dragon Manor ang siyang kumakatawan sa kanluran. Ngayon malinaw, nagbago na ang panahon, at ang Luo Alliance na ang tunay na namumuno. Nanlamig ang puso ng lahat, alam nilang sinasadya niyang ibagsak ang sisi upang magbangayan ang dalawang puwersa. Kumaway si Wenkong. Kapatid, huwag kang magsalita ng ganyan. Ang pamamahala ng Luo Alliance sa kanlurang lupain ay pinagkasunduan ng lahat. Ipinagkatiwala ng Double Dragon Manor sa kanila ang tungkuling ito. At ngayong napakabigat ng pangyayaring ito, tungkulin ng Alliance Leader na magsagawa ng masusing pagsisiyasat. Karapatan niya yon. Karapatan? Humph! Tumaas ang kilay ni Wenyong. Anong karapatan kung ang tatlong salarin ay mismong may kaugnayan sa kanya? At ano pa ang imbestigahan kung lantad na ang katotohanan? Ang kilos ni Alliance Leader ay hayagang pagtatakip sa kanila. Lalong lumala ang mga paratang ni Wenyong. Nanatiling tahimik si Luo Yunhai, pinipigil ang nag-aalab na galit. Kung gayon, patuloy ni Wenyong, dahil lupaing ito'y sakop ng Luo Alliance at kami mga panauhin lamang, hindi na namin mayaalis ang mga kriminal. Kaya't aalis na kami. Ngunit bago tuluyang umalis, umisi siya at ipinatawag pabalik ang kanyang mga tauhan. Isusumbong ko ito sa Imperyo at sa Double Dragon Manor. Tignan natin kung ano ang masasabi nila. Gusto ko sanang tapusin ito ng tahimik, alang-alang sa Tianyu na aking pinagmulan. Ngunit lagi mo akong hinahadlangan, Alliance Leader. Ngayon, kayo ang magdurusa, Humph. Muling tinitigan ni Wenyong si Luo Yunhai ng masama, saka tumawa at umalis. Nagpapanik si Wenkong, takot na mas lumaki pa ang gulo at agad sumunod. Kapatid, sandali. Huwag naman. Ngunit hindi na siya pinansin ni Wenyong.
Nakuha na niya ang nais at nagmamadaling umuwi upang ipadala ang ulat. Prime Minister, natapos na ang unang hakbang, Humph. 2 jade slip ang pumailan lang sa kalangitan, nagliliyab sa berdeng liwanag, at makalipas ang 3 araw ay nakarating kina Bailey Jingwei at sa Double Dragon Manor. Doon nalaman ng lahat ng pinuno ng lupain ang diumanoy kasalanan ng anak ni Alliance Leader Luo at handa na agad ang tugon ni Bailey Jingwei. Pinamunuan ng Zither Sword King ang 5 milyong sundalo ng imperyo upang palakasin ang puwersa sa hangganan ng 2 lupain, naghahanda sa digmaan. Demonyo! Isang dahilan lamang ito ni Bailey Jingwei upang ibunton ang galit sa kanlurang lupain. Bam! Sa loob ng Double Dragon Manor, malakas na pinagsabuyan ni Exalted Heiran ang mesa, hawak ang 2 jade slip, isa ay nag-uulat ng pangyayari, ang isa na may puno ng akusasyon ni Wenyong. Ngayon pa lang nangyari, ngunit mayroon na silang hukbo sa hangganan. Tiyak na planado na ito mula pa noon. Malungkot na napabuntong hininga si Exalted Bei Mei. Tama, sinabi ko nang may kakaiba sa mga sugo mula sa 4 na lupain. Isang bitag ang lahat. Ngunit bakit tayo ang napiling puntiryahin? Maayos ang kalagayan ng iba, para bang tayo lamang ang may sala. Hindi na sana natin pinapasok ang sugo mula sa umpisa. Ngayon pa ba natin pag-uusapan yan? Ipadala na ang mensahe sa 3 lupain, kailangan nating magtulungan. Umikot ang mata ni Exalted Heiran. Tumanggo si Exalted Bei Mei. Yan na lang ang magagawa natin. 5 milyon ay hindi pa ganoon karami. Mukhang hindi pa handa si Bailey Jingwei sa isang buong digmaan. Ngunit nang dumating ang sigaw ng Double Dragon Manor para sa tulong sa iba pang lupain, malamig lamang ang pagtugon. Hindi na gaya ng dati ang kanilang samahan. Sapagkat tiyak, hindi basta-basta ang mga ipinadala ni Bailey Jingwei sa 3 lupain. Wala ni isa ang maituturing niyang mahina. 1 buwan ang lumipas. Sa isang madilim na bulwagan, nakaupo si Zhu Fan sa kanyang trono, nakakunot ang noo. Nasa kanyang tabi si Murong Xue, nakamasid habang ipinapaliwanag niya ang maingat na plano. Sa ibaba, nakaluhod ang 2 batang amo ng Serene Shores Trading, ang sugo ng Devil Palace, si Wurandong. Ito ang nais kong ipagawa sa'yo. Naintindihan mo ba? Kailangan mong magtiis ng kaunti, malamig na wika ni Zhu Fan. Kumislap ang mata ni Wurandong, yumukod ng masigla. Palas Lord, matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Kahit itaboy pa ninyo ako, payapa na akong mamamatay. Hindi kita itinataboy, ito ang ating panalong hakbang. Ngumiti si Zhu Fan. Ano naman ang balita sa Luklan? Handa na ba silang sumuko? Yumukod si Wurandong. Tama po ang hinala ninyo, Palas Lord. Nasusukol na ang Luklan, inaatake mula sa lahat ng panig. Humingi ng tulong ang Double Dragon Manor sa ibang lupain, ngunit agad silang tinanggihan. Nakunot ang noo ni Murong Xue. Bakit? Ang 4 na lupain ay nagkaisa laban sa sentro, bakit nila hahayaang magdusa ang kanluran? Umiling si Zhu Fan at sinenyasan si Wurandong. Ipaunawa mo sa kanya. Opo, Palas Lord. Yumukod si Wurandong at seryosong nagsalita, Miss Murong, hindi nagkakaisa ang 3 lupain sa usaping ito. Dahil hawak ng sentral na lupain ang tinatawag nilang moral na katuwiran. Moral? Usisa ni Murong Xue. Sa isang imperyo, ang sugo ay kumakatawan sa emperador. Sa mga sekta, kumakatawan siya sa kapangyarihan ng kanilang pinuno. Sa mga lupain, siya ay kinatawan ng pinakamataas na kapangyarihan. Ang pumatay sa kanya ay parang pumatay na rin sa mismong pinunong kanyang sinasagisag. Walang sinumang makakatanggap nito, maliban na lamang kung sadyang naghahanap ng digmaan. Kaya ang pagpatay sa isang sugo ay katumbas ng pagpatay sa pinuno. Nagpatuloy si Wurandong. Kaya't tinitingnan ng lahat ng lupain na kasalanan ng Luklan ang lahat at nasa tama ang sentral na lupain. Dagdag pa, nasa kani-kanilang nasasakupan ang mga sugo ng sentro, kaya't lalo silang nag-aatubiling kumilos. Iyan ang dahilan kung bakit hindi nila kayang ipagtanggol ang kanluran. Tumango si Zhu Fan. Ito ang moralidad, ang malinaw na katuwiran na dala ng bawat tao. Isa itong likas na batas na ang kasalanan ay dapat pagbayaran ng buhay o kayamanan. Nasa kaibuturan ito ng pagkatao at siyang saligan ng bawat lipunan. Kung mawawala ito, magkakawatak-watak ang tao at wala nang magiging isang layunin tulad ng naganap noon sa 4 na lupain.
Kaya't walang sinuman ang maaaring tutol sa prinsipyong ito, sapagkat ito'y katumbas ng pagtanggi sa sariling pagkatao. At yamang walang matibay na patunay ng kawalang kasalanan ang angkan ng Luo, walang papanig sa kanila. Nagpatuloy siya, ang tinutukoy ng Palace Lord ay ang lalong lumalalim na pagkakahati ng tatlong lupain. Ang usapin kung nararapat bang tulungan ang Luo clan o hindi. Kung ipagtatanggol sila ng lantaran, wari isinusuong ang sarili laban sa dangal at katarungan ng lahat. Ngunit kung mananahimik, may pangamba namang gamitin ng gitnang lupain ang pagkakataong ito upang lipulin ang isa sa kanilang mga kapanalig. Bukod pa roon, nasa kani-kanilang tahanan ang mga sugo ng gitna, kaya't mahirap ipakita ang lantad na suporta, at sa halip ay sinusubukang makipag-usap upang pakalmahin ang sigalot. Dahil dyan, dagdag niya, kailangang may malinaw na dahilan ang isang digmaan. Ang may hawak ng mataas na katuwiran lamang ang hindi maaabo. Kung wala, ang mismong nagbunsod ng gulo ang mapapahamak. Ngumiti si Zufan. Ngunit mali ang takot ng lahat sa gyera ng imperyo. Kung tutuusin, kung hindi pa ganoon kaingat si Bailey Jingwei, ibig sabihin ay mahina ang pundasyon ng Sword Star Empire. Kaunting pagkilos lamang ng malakihang hukbo at guguho na ito. Kaya't 5 milyong sundalo lamang ang ipinuwesto niya sa hangganan, hindi para sumalakay, kundi para manakot. Tumango si Wurandong. Tama ang Palace Lord. Alam na ni Bailey Jingwei ang tungkol sa Devil Palace, kaya't hindi na siya makakapagdulot ng digmaang kasing laki ng dati. Ngunit kahit gayon, nakakatakot pa rin ang kanyang palabas, hahaha. Nagbuntong hininga si Zufan at tumalim ang mukha. Malayo na sa dating lakas ang 4 na lupain, labis silang nalugi sa mga nakaraang siglo. At dahil dito, upang makipag-ayos kay Bailey Jingwei, kailangan nila ng isang handang isakripisyo, isang kambing na alay. Binibini murong, babalik tayo sa Luo clan. Kung maaalala ni Yunhai ang mga ginawa ko noon, mabubulilyaso ang pakana ni Bailey Jingwei. Ngunit hindi ako si Yunhai. Tumindig siya at naglakad, kasunod si Murong Xue. Yumukod naman si Wurandong. Mag-ingat sa paglalakbay, Palace Lord. Sa puso ng Luo Alliance, tahimik at mabigat ang lahat, nag-aabang sa tugon ng Double Dragon Manor at pilit na naghahanap ng sarili nilang lunas. Lagit-laging bumabalik ang usapan sa pagkakapaslang sa prinsipe ng Ani. Ito lamang ang dahilan upang makapagyabang ang gitnang lupain at makapagpadala ng hukbo upang manindak kahit laban sa kagustuhan ng iba. At dahil mismong mga bata ang sangkot sa pagpatay, may dahilan ang imperyo upang igiit ang hustisya. Maaari sanang sabihing isang patibong ang lahat, ngunit tiyak na siniguro ng utak ng pakana na walang bakas na mahahawakan. Ang lalaking nakaitim na dumampot kay Luo Sifan ay naglahong parang bula. Sa dami ng bantay sa pangkat ng sugo, sinuman ay maaaring nagbalakayo at inakit palayo ang mga bata. Impossible! Umiling si Zhu Changfeng, kasing alala rin ng dalawa pa. Si Bailey Jingwei ang nagplano nito, pero bakit? Para lang ba puntiryahin tayo? Kahit aminin natin, ano ng saysay? Kukuha lang sila ng ilang mayaalay na ulo. Isang prinsipe kapalit ng 3 bata. Hindi ka panipaniwala. Seryoso namang tugon ni Leng Wuchang, malinaw na hindi ang mga bata ang tunay niyang pakay. Alam niyang hinding-hindi sila ipagkakanulo ng ating clan head. Nilingon niya si Luo Yunhai na nakaupo at malalim ang iniisip. Si Luo Sifan ay yakap ng kanyang ina, umiiyak at nakatitig sa amang tila walang magawa. Biglang pumasok si Wen Tao at Wu Qingqiu. Ano ang balita? Agad na tumindig si Luo Yunhai. Ano ang sabi ng mga kagalang-galang? Nahihirapan ang dalawa na magsalita. Si Wu Qingqiu ang unang nagbukas ng bibig. Kapatid Yunhai, malinaw na tayo ang dehado, samantalang si Bailey Jingwei na may nakikipag-usap sa 3 lupain upang huwag nang makialam. Tinitignan nila ito bilang suliraning laban sa kapakanan ng lahat, isang personal na alitan lamang. Nais lang nilang pakalmahin ang sitwasyon upang makaiwas sa digmaan. Ang mga kagalang-galang bawat isa ay nag-iisip lamang ng sariling kaligtasan. Handa silang ialay ang ilan upang manatiling tahimik ang kanluran. Kapag hindi nalutas ang usapin, itutulak nila tayo palayo at iwanan. Alam ko na bulalas ni Zhu Changfeng, napasandal sa upuan at bumuntong hininga. Umiyak si Luo Sifan sa bisig ng ina. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi kita pababayaan, an-iuer habang hinahaplos ang likod ng bata, bagamat siya may halos madurog ang puso. Nagdalit ang mga ngipin ni Luo Yunhai. Sa madaling salita, nais ng mga kagalang-galang na ang anak ko ang akuin ang lahat,
upang umatras ang gitnang lupain. Yumuko lamang ang dalawa. Hindi ba nila nakikita na biktima lamang siya, ang malakas na sigaw ni Luo Yunhai? Napabuntong hininga si Wu Qingqiu. Alam ng lahat ang totoo, ngunit kung walang matibay na ebidensya, may dahilan ang gitna upang maghasik ng digmaan, at wala namang katuwiran ang ibang lupain upang sumaklolo. Paano sila makikialam? Tutulong ba sila sa pagtatago ng kriminal? Walang pinunong tatanggap nito. Kailangang tama ang digmaan kahit sa panlabas lamang. Hindi pagkakaisa ang tunay na usapin kundi ang katuwiran. Tinapik ni Wen Tao ang balikat ni Luo Yunhai. Patawad, kapatid Yunhai. Hindi namin kayang magbigay ng higit pang tulong. Nanginginig ang kilay ni Luo Yunhai, pinagmamasdan ang umiiyak niyang anak. Kumislap ang kanyang mga mata at biglang naglakad palabas, hindi napigilan ng sinuman. Marahil kailangan lamang magpalamig ng pinuno ng alyansa, naisip ng lahat. Ngunit kahit 5 milyong sundalo lamang ang nasa hangganan, may kasamang isang Sword King. Kapag sumiklab ang labanan, malaki ang magiging patayan, isang bagay na pinakakatakutan ng lahat ng nasa kanluran. Makalipas ang 3 araw, sa kalaliman ng gabi, naglakad si Wenyong sa masukal na gubat. Isang anino ang sumalubong sa kanya. Ngumiti siya at magalang na nagbigay pugay. Alliance Leader Lu. Ikaw ba ang nagpatawag sa akin? Ano ang nais mo, sa gabing napakainam upang maghasik ng dugo? Pakawalan mo ang mga bata. Mariing wika ni Luo Yunhai, nanlilisik ang mata. Tumawa ng malamig si Wenyong. Ano ito, Alliance Leader? Mabigat na kasalanan ang pumatay sa prinsipe ng imperyo. Sa gulong kasing laki nito, nais mo na lamang palayain ang iyong anak. Nagkakamali ka ng kinausap. Sugo lamang ako, walang kapangyarihang magpatawad sa isang kriminal ng bansa. Wala na tayong ibang tao rito. Sabihin mo, bakit mo ginagawa ito? Sigaw ni Luo Yunhai. Naglibot ng tingin si Wenyong sa ngumisi. Wala namang iba. Mulat sa pool malinaw ang pakay, ang iganti ang prinsipe ng ani. Kuhanin ang mga salarin at parusahan sila. Binasa niya ang mukha ni Luo Yunhai sa bawat salitang bitawan. Hindi naman talaga mga bata ang salarin, singkit ang matang sabi ni Luo Yunhai. Ako ang gusto niyong makuha. Kung ako ang hanap ni Baili Jingwei, ako na ang sumama sa inyo sa gitna. Umiling si Wenyong, humahalakhak. Sa gitna? Ikaw, ang dakilang pinuno ng alyansa, na may hawak sa kalahati ng kanluran. Kapag kinidnap ka, hindi ba't dudugin ng mga kapanalig mo ang imperyo at magsisimula na naman ang isang pandaigdigang digmaan? Kahit matagal na akong wala sa kanluran, batid kong inuuna ng Luo Alliance ang pagkakawanggawa at marami kayong kapanalig. Ikaw ang kanilang tagapagsalita, ang pagdampi sa iyo ay tulad ng paggising sa pugad ng mga putakti. Tumigil ka na sa pagbabalat kayo. Singhal ni Luo Yunhai. Hindi ba't kailangan nyo ng dahilan? Ako ang gumawa ng lahat. Ako ang nag-utos sa mga bata na patayin ang prinsipe ng ani, parang mga mamamatay na inutusan ko. Ako ang dapat managot. Dalhin niyo ako at iwan niyo sila. Matagal siyang tinitigan ni Wenyong at kalaunan ay ngumisi. Totoo ba ito? Ang salita ko'y hindi mapapawalang bisa. Mainam. Yamang iyan ang sabi ng pinuno ng alyansa, susundin ko. Ngunit wala nang atrasan, hehehe kumikislap ang mga mata ni Wenyong habang nakangisi. Alliance Leader, mauna ka. Ngunit dapat mong malaman, hindi aalis ang 5 milyong sundalo sa hangganan hanggat hindi ka tumutuntong sa aming lupain. Hindi mo na kailangang ipaalala. Payapang naglakad si Luo Yunhai pasulong. Sumunod si Wenyong na may ngiting tagumpay. Kinabukasan, isang nakabibiglang balita ang kumalat sa buong kanluran. Si Luo Yunhai mismo, pinuno ng alyansa at dakilang marshal, ang siyang nag-udyok sa pagpatay sa prinsipe ng ani. At ngayon, si Deputy Wenyong ang magdadala sa kanya sa gitna upang hatulan ng kamatayan. Hush! Habang naghahanda ng umalis ang pangkat ni Wenyong, libo-libong sundalo ang pumalibot sa maliit na kabisera ng Tianyu, handang sumabak sa digmaan. Napasinghap si Wenyong at tiningnan ng malamig si Luo Yunhai na waring walang alalahanin. Pinuno ng alyansa, sinabi ko na sayo na marami kang kaibigan. Hindi pa man tayo nagsisimula, dumating na sila. Humph! Mga kaibigan, pumarito lamang kayo. Sumulong si Luo Yunhai, magalang na yumuko at nagtipon ng mga kamay. Lubos ang pasasalamat ko sa inyong malasakit para sa akin at sa Luo Alliance.
Subalit ang gitnang kapatagan at ang kanluran ay nasa bingit ng digmaan dahil sa akin. Ang ialay ang buhay ko alang-alang sa kanluran ay tungkulin ko. Kaya't hinihiling ko na tanggapin niyo ito. Muling yumuko si Luo Yunhai. Sabay-sabay na tumugon ang madla, iginagalang namin ang katuwiran ng pinuno ng Alyansa Luo. Ama! Mula sa hanay ay tumakbo si Luo Sifan papunta sa kanyang ama. Ama, kasalanan ko ito. Ako dapat ang sisihin, hindi ikaw. Ngumiti si Luo Yunhai. Sifan, wala kang kinalaman dito. Ako ang talagang pakay nila. Kung hindi, bakit nila kaagad tinanggap na ako ang managot? Bumalik ka na. Huwag mong hayaang maging hadlang ito sa'yo. Ayos lang ang lahat. Ama. Lalong humagulgol si Luo Sifan. Lumapit si Long Jianshan at si Nianyang, parehong nakatungo at puno ng dalamhati. Si Luo Yunchang, Yu'er, at Zhu Changfeng ay gustong iwi ang kanilang pinuno, ngunit alam nilang matatag na ang pasya nito kaya't nanahimik na lamang sila. Si Yu'er lamang ang lumapit kay Luo Yunhai, mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Sasama ako sa'yo. Yu'er. Ngumiti si Yu'er, simula nang una tayong magkahawak kamay, hindi na tayo muling naghiwalay. Paglingon niya kay Luo Yunchang, ate, iniiwan ko sa'yo si Sifan. Nanlumo ang mga mata ni Luo Yunchang, matagal na tinitigan ang mag-asawa bago mabigat na tumango. Ina, ikaw rin. Hagulgol ni Luo Sifan, halos masiraan ng loob. Hinaplos ni Yu'er ang pisngi ng anak, nakangiti. Kapag magkasama, kamatayan lamang ang makapaghihiwalay. Sifan, hinding-hindi ko iiwan ang iyong ama. Patawarin mo ako kung hindi kita lubos na maalagaan. Ama! Ina! Lalong napaiyak si Luo Sifan. Nagkatinginan sina Luo Yunchang at Yu'er, at saka tinapik ng huli ang noo ni Sifan hanggang mawalan ng malay upang ibigay kay Luo Yunchang. Nakagaan sa lahat ng makitang dinala ni Luo Yunchang si Sifan pabalik sa karamihan. Ngunit kahit siya man ay labis na nahirapan, pikit matang umaagos ang mga luha habang unti-unting nadudurog ang puso sa bawat hakbang. Ipinagkakatiwala ko ang Luo clan sa inyo, mga katiwala. Nagbigay galang si Luo Yunhai kina Zhu Changfeng at iba pa, bago sumama sa pangkat ni Wenyong. Sa kanilang paglalakbay, lahat ng taong may dangal ay huminto upang magbigay pugay sa kanilang pag-alis. Batid ng lahat na nabiktima ng pagkakasangkot ang Luo clan. Kaya't isinakrispisyo ni Luo Yunhai ang sarili kapalit ng anak upang maibsan ang tensyon. Ang kanyang kabayanihan ay nagdulot ng labis na paggalang at paghanga. Dumating si Wen Kong at lahat ng pinuno ng mga sekta, pati na si Qin Hao ng Qin Society, na dating kaaway. Humarap kay Luo Yunhai ang lahat ng tanyag na tao, ang pinakadakilang pagtitipon sa kasaysayan ng kanluran. Kahit si Wenyong ay nagulat. Mas higit pala ang impluensya ng Luo Alliance kaysa inakala ko. Tanging ang Double Dragon Manor ang wala. Sa isang madilim na sulok, pinanood ni Zufan habang umiling. Mga matanda ni hindi man lang nagpakita ng kunwaring malasakit. Humph! Iniaalay na ni Yunhai ang kanyang buhay para sa kanluran, ngunit sa hindi nila pagpapakita ng kahit kaunting pakikiisa, tiyak na kamumuhian sila ng bayan. Hindi nagpigil si Murong Xue, hindi ka ba kikilos para iligtas siya? Hindi siya namatay sa kamay ni Dan Qingshen, pero ngayon, tiyak na ipapapatay siya sa kabisera ng Sword Star Empire. Umiling si Zufan. Akala mo ba si Baili Jingwei ay nagsikap magpalala ng sitwasyon at nagdala pa ng hukbo para lang sa isang maliit na pinuno ng alyansa? Ha? Ang isang piyesa ay isa lamang piyesa. Kapag nadurog, wala nang halaga. Hindi mamamatay si Yunhai sa imperyo, masyado pa siyang mahalaga. Hindi basta-basta siya tatanggalin ni Baili Jingwei bago niya lubos na mapakinabangan. Ibig mong sabihin, gumagalaw na si Baili Jingwei. Oo, sa pagkakakulong kay Yunhai, sapat na ang hawak niyang mga piyesa upang kumilos. At kapag siya'y kumilos, doon lamang ako kikilos. Napabuntong hininga si Zufan. 100 taon na ang lumipas, ngunit wala pa ring kaunlaran ang mga pinuno ng 4 na lupain. Nilalaro lamang sila ni Baili Jingwei na tila mga alagad ng tugtugin. Napangiti si Murong Xue, kung gayon, may iba ka bang paraan upang lutasin ito? Para sa akin, ang sakripisyo ni Luo Yunhai alang-alang sa iba ay kapuri-puri. Paano mo ito haharapin kung ikaw ang nasa kalagayan niya? Humph! Ang mag-alay ng buhay para sa kapayapaan ay marangal, totoo. Ngunit hindi ito dahil iyon ang tamang solusyon, wala lamang siyang ibang pagpipilian.
Ipinagtabuyan siya ni Baili Jingwei hanggang sa wala ng matakbuhan. Umiling si Zufan. Miss Murong, ang bagay na itinataas ninyong dalawa, ang tinatawag na dangal at katuwiran, ay sa katunayan isang malaking kahinaan. Sa huli, sariling pagkawasak ang dulot nito. Bakit mo nasabi? Sinabi ko dati na ikukwento ko sa iyo ang isang alamat. Ngayon ang tamang sandali. Gusto mo bang makinig? Hindi na hinintay ni Zufan ang kanyang tugon at nagsimula agad. Noong unang panahon may dalawang kahariang magkatunggali. Pareho silang may mga bihag ng digmaan. Paminsan-minsan, nagpapalitan sila ng mga bihag, ngunit kadalasan ay ginagawang alipin. Sa isang kaharian, may batas, sinumang makapagdala pabalik ng mga bihag ay gagantimpalaan. Kaya't maraming mga ngalakal ang tumatawid upang bilhin at iligtas ang mga bihag, kapalit ay karangalan at kayamanan. Ngunit may isang tao na tumanggi. Ibinibigay niya ang lahat ng yaman sa mga opisyal at kontento na. Ano ang palagay mo sa kanya? Sumimangot si Murong Xu. Isang marangal at mabuting tao. Hindi naghahangad ng kapalit, isang huwaran. Yan ang katuwirang alam mo, hindi ba? Oo, tumango si Murong Xu. Tumawa si Zufan. Hindi pa tapos ang kwento. Nang bumalik ang taong ito sa kanyang guro, nagulat siya ng may pagmamalaki. Ano sa palagay mo ang ginawa ng guro? Kung kasing wasto rin ang kanyang alagad, tiyak na pinuri siya. Matuwid niya ang guro at iginagalang ng lahat, ngunit imbes na papuri, 2 sampal ang iginawad sa kanya, hahaha. Bakit naman? Nabigla si Murong Xu. Ganon din ang naging reaksyon ng alagad. Nagligtas siya ng tao, hindi para sa yaman o dangal, kaya't saan siya nagkamali. Ang sagot ng guro, matapos ang batas, ang lahat ay may pagkakataong kumita at makatanggap ng dangal sa pagligtas ng bihag. Ngunit paano kung may tatangging tumanggap ng gantimpala? Kung walang kapalit ang pagpapalaya, sino pa ang gagawa? Mawawala ang insentibo at sa kalaunan, wala nang bibili at magliligtas ng bihag. Mananatili silang alipin habang buhay na nagdurusa. Kung gayon, ang ginawa ba ng alagad ay tunay na makatuwiran o masama? Natigilan si Murong Xu, hindi makasagot. Ang katuwiran na iyong pinanghahawakan ay maaaring hindi nakabubuti sa nakararami. At ang kasamaan na iyong iniiwasan ay maaaring hindi naman tunay na nakapipinsala. Hush! Kumikinang ang kanyang kamay at may lumabas na puting papel sa pagitan nila. Ngumisi si Zufan. Gaya nitong papel, nakikita kong tama ang panig ko at tama rin ang sayo. Ngunit sino ang makapagsasabi kung alin ang tunay na tama, alin ang tunay na malinaw? Napasinghat si Murong Xu, nanlulumong nakatanaw. Tumawa si Zufan habang iniikot ang papel. Sa huli, hindi kung ano ang tama o mali ang ating pinipili, kundi kung ano ang nais nating makita. Kapag nakita mo ang ninanais ng iba, ipapakita mo lang iyon sa kanila. Tulad ng sa kwento, ang layunin ay iligtas ang mga bihag, hindi ipagyabang ang dangal o magpakita ng pagpapakasakit na walang saysay. Hahaha. Ngunit paano natin malalaman kung ano ang dapat makita? Sa pamamagitan ng pagsunod sa agos. Ngumisi si Zufan. Ang kalikasan ng tao ay makasarili, hindi mo maitatanggi. Ang puso ay may mga demonyo, hindi mo rin matatanggihan. Ngunit hindi ibig sabihin nito na wala ng kakayahang gumawa ng kabutihan ang tao. Tulad ng batas na yon, sa paghahangad ng dangal at yaman, na ililigtas pa rin nila ang mga bihag. Ito ang agos, ang likas na pagnanasa ng lahat. Likas lamang na kahit ang mabuting tao ay may kasakiman. Ang tunay na katuwiran ay hindi ang pawiin ang mga demonyong ito, kundi ang yakapin sila. Sapagkat ang tama at mali, marangal at demonyo, baka hindi naman talaga magkalayo. Matamang na tinitigan ni Murong Xu si Zufan bago bahagyang tumango. Ibig mong sabihin, walang bawal, mabuti man o masama, basta't umaayon sa agos ng isang magandang hangarin. Kung titingnan mula sa pananaw ng isang matuwid at marangal na binibini tulad mo, iyon nga ang nais mong marinig. Ngumiti si Zufan. Katulad ng isang kwento. Isang magnanakaw ang pumasok sa bahay ng mayaman upang magnakaw. Ngunit sa halip ay natagpuan niyang duguan at halos patay na ang may-ari, kaya humingi siya ng tulong. Dahil dito, nahuli siya. Ngunit nang humarap sa hukuman, siya'y pinalaya. Ang hatol, mas pipiliin kong ang magnanakaw ay magligtas ng buhay, kaysa maging impyerno ang mundo kung saan walang nagmamalasakit. Ito'y isang halimbawa ng agos ng lipunan. Kung sa batas lamang susundin, mali ang pagpapalaya sa magnanakaw.
Ngunit dahil sa pangyayaring iyon, nabuo ang bagong pagtingin na ang buhay ng tao ay higit na mahalaga kaysa anumang bagay. Mula roon, umusbong ang paniniwala na bagamat ang pagnanakaw ay mali, hindi ito maituturing na ganap na kasamaan kung walang nasasaktan. Ang mga nagnanakaw ngunit hindi nananakit ay mas magaang ang parusa, samantalang ang mga nananakit ay mas mabigat ang kaparusahan. Masama pa rin ang magnanakaw, masama pa rin ang lumaban, ngunit nabuo ang paniniwala na ang pagkilos ng hindi nakapipinsala ay may kabutihan. Hindi para sa iba, kundi para sa sarili. Napatulala si Murong Xue, unti-unting nagbabago ang kanyang pananaw. Mahinang tumawa si Zufan bago bumaling sa dagsa ng tao. Kung tutuusin, ang ginawa ni Yunhai ay sakripisyo, isinakripisyo ang sarili para sa kaligtasan ng kanlurang lupain. Isang gawaing marangal. Ngunit sa likod nito, naani naman ang bunga ng plano ni Bai Li Jingwei. Plano? Tanong ni Murong Xue. Pagbubukas ng siwang sa kanluran. Ipinaliwanag ni Zufan, masyadong mabilis ang pag-angat ni Yunhai nitong nakaraang siglo. Hindi iyon nakaligtas sa mata ng Double Dragon Manor, ang pinakamataas na pinuno ng kanlurang lupain. Katulad lang ito ng naging simula ng angkan ng Luo, mabilis ang paglago, may ambisyong pangibabawan ng lahat. Ngunit ang Luo Alliance ngayon, bagamat mabilis ang pagsulong, kulang pa sa kakayahang tapatan ang iba. Kung mabibigyan lang ng panahon at ilang mabibigat na haligi, maaari nitong palitan ang Double Dragon Manor bilang pinuno. Ngunit ang pag-agaw ng trono ay kailangang mabilis bago pa man dumating ang kapahamakan. Noong itinayo ko ang Luo Clan, itinago ko ito sa anino upang hindi mapansin ng iba. Sa kaso ng Luo Alliance, matagal nang natuklasan ang kanilang hangarin, ilang dekada pa bago pa ito tuluyang umusbong. Natural lamang na ang Double Dragon Manor, kahit hindi lantaran, ay may kinikimkim na puot. Sa pagdating ni Dan Qingshen at ang gulo sa prinsipe, pagkakataon iyon para bawasan ang lakas ng Luo Alliance. At sa siwang na iyon, papasok si Bai Li Jingwei. Mariing napapikit si Murong Xue. Ibig mong sabihin, hindi totoong nais magsimula ng digmaan si Bai Li Jingwei, kundi naghahasik lamang ng lamat. Kung digmaan ang haharapin, magkakaisa ang apat na lupain. Idagdag pa ang Devil Palace na nagkukubli sa gitna. Kailan may hindi niya yon gagawin? Nagpatuloy si Zufan, kaya't ang tanging paraan niya ay ang lumikha ng alitan, palalalimin ang hidwaan ng Luo Alliance at ng Double Dragon Manor. Noon, hindi pa gaanong malinaw. Ngunit ngayon, ito'y tuluyan ng naitatag at magiging malaking bitak sa depensa ng kanlurang lupain. Halata na kung gaano kalaki ang impluensya ng Luo Alliance. Ang kapalaran ni Yunhai ay magdudulot ng panghihinayang, hindi lamang sa kanila kundi sa iba pang mga pangkat. Ipinaliwanag niya pa, bilang pinuno, tungkulin ng Double Dragon Manor na protektahan ang maliliit. Ngunit nang mangailangan ng tulong, tinalikuran nila ang Luo Alliance. Ano ang isipin ng ibang maliit na pangkat? Mawawalan sila ng tiwala. Kaya nga't hindi ko maintindihan kung paanong ang matatandang iyon ang naging pinuno. Napakunot ang noo ni Murong Xue. Ang mga exalted ay ginagalang bilang mga huwara ng dangal sa loob ng libo-libong taon. Hindi tulad mo, mapanlinlang at pusakal. Ngumisi si Zufan. Kahit ang marangal ay may sariling mga kasakiman. At minsan, ang pinakamatanda ay siya ring pinakaduwag. Nagbuntong hininga si Murong Xue, at nagpatuloy sila sa usapan hanggang umabot sa kasagutan ni Zufan. Ngumisi itong may halong kabangisan. Kung ako ang tatanungin, palalabuin ko ang buong lupain, pupukawin ko ang lahat, magpapatayan man sila. Sino ba ako? Dumaan na ako sa apoy at bakal, iniisip ba nilang basta na lang nila ako mapuputol? Subukan nila. Nanlaki ang mga mata ni Murong Xue. Iyan ang sagot mo. Para bang isinusubo mo ang lahat sa tiyak na kamatayan para lang sa sarili mo? Tumawa si Zufan. Sinabi ko na sa'yo, hindi mo ito magugustuhan. Ngunit bigla siyang naging seryoso. Ngunit minsan, ang pinaka-nakakatakot ay yaong mga baliw na handang sumugal ng lahat. Sa pamamagitan ng pagkukunwaring handa kang magpakamatay, napipilitang umatras ang iba. Isa lamang itong estratehiya, katulad din ng taktika ni Bai Li Jingwei. Sa huli, ipinaliwanag ni Zufan na ang plano niya ay gawing bihag ang buong kanlurang lupain, at sa gayon, pati ang apat na lupain, upang mapilit ang lahat na makipagdigma para sa kanyang sariling pakinabang. Natigilan si Murong Xue. Isa kang baliw. Lu Yunhai ay mas makatuwiran kaysa sayo. Ngunit mumisi lang si Zufan. Oo, mas mapagkakatiwalaan siya.
Ngunit ang sentro mismo ay wala sa posisyong muling makidigma. Kaya't walang magagawa si Bailey Jingwei kundi ngumisi habang kumikilos ako. Sa huli, huminto si Zhu Fan at tumitig kay Luo Yunhai sa malayo bago tuluyang naglaho. Sumunod naman si Murong Xu. Umalis si Luo Yunhai na pasan ang kasalanang pagpaslang sa isang prinsipe mula sa sentrong lupain, kasabay ang pag-urong ng 5 milyong hukbo. Huminga ng maluwag ang 4 na lupain, nagdiwang sa pag-iwas sa isa pang madugong digmaan. Ano man ang iniisip ni Bailey Jingwei, ayaw na ayaw nilang makipagdigma rito. Sa lakas, bilang, at mga dalubhasang mandirigma, lantad ang kanilang pagkatalo laban sa sentrong lupain. Noong una, si Zhu Fan ang gumabay sa kanila kaya't naitapat nila ang kanilang lakas. Ngunit ngayon, sino ang makakaharap sa katalinuhan ni Bailey Jingwei? Habang nagdiriwang ang iba, pighati naman ang bumabalot sa angkan ng Luo. Nakahilera sa upuan sina Luo Yunchang at si Luo Sifan na tila manhid, kasama ng lahat na balisa at malungkot. Napabuntong hininga ang 3 tagapayo at yumuko ang mga nakatatanda na wala ng tapang. Pak! Mariing sinampal ni Li Jingshan ang mesa at tumindig, kukunin natin pabalik ang ating pinuno. Magtago muna tayo at kusang mawawala ang usapan. Kalokohan! Nakalimutan mo ba kung sino ang may hawak sa kanya? Ang Sword Star Empire. Nalilimutan mo rin ba ang malagim na pagkatalo kay Dan Qingshen? Ililigtas mo raw siya. Baka buhay mo pa ang unang mawala. Mariing tumutol si Leng Wuchang, mas malakas pa ang tinig. Nagulat ang lahat sapagkat bihirang makitang lumaban ng salita si Sir Leng sa mga nakatatanda. Malinaw na lubos ding mabigat sa kanya ang pagkatalo. Muling binayo ni Li Jingshan ang mesa. Kung gayon, ano? Hahayaan na lang ba nating dalhin nila ang pinuno at ipabitay sa imperyo? Mahigit 100 taon akong lumaban sa tabi niya at ngayon pa ako naggangalit ng ganito. Sandali, elderly. Payapang nagsalita si Zhu Changfeng, nanlilisik ang mga mata, si Bailey Jingwei ay kinikilalang pinakamagaling na ministro sa buong mundo. Walang kasing lalim ang kanyang mga pakana at walang makapapantay sa kanyang mga estratehiya. Sa palagay ba ninyo, gagawa siya ng ganitong kasalimuot na plano para lamang patayin ang ating pinuno? Pasensya na, ngunit gaano man kalakas ang Luo Alliance, hindi ito karapat-dapat para buhusan niya ng buong atensyon. Hindi pa tapos ang palabas. Maghintay tayo. Tahimik na tumango ang lahat. Nagninning ang mga mata ni Luo Sifan, Lolo Zuge, ibig mong sabihin mabubuhay si Itay. Dapat lang. Sa ngayon, isa siyang piyesa na maaaring gamitin ni Bailey Jingwei. At ang isang piyesa sa laro, hindi agad basta-basta itinatapon. Napakunot no si Zhu Changfeng at napabuntong hininga, ngunit si Bailey Jingwei ay tuso at liko. Maaaring hulaan natin ang susunod niyang galaw, ngunit ano ang silbi kung wala naman tayong lakas para makipagtawaran? Si Steward Zhuo lamang ang tunay na bihasa sa larangang ito. Napabuntong hininga rin si Leng Wuchang, kung narito si Steward Zhuo, hinding-hindi magagawang bihagin ang ating pinuno. Tiyak na may paraan siyang gawin mismong magdusa ang sentrong lupain. Nagtanguan ng lahat, naalala ang mga lumang araw. Steward Zhuo bulong ni Luo Sifan. Siya ba ang iniibig ni Tia? Paano niya maililigtas si Itay? Pak! Hinaplos ni Luo Yunchang ang ulo ng pamangkin, bahagyang madiin, at mumiti ng mapait, puno ng damdamin ang kanyang mga mata. Oo, kung narito si Steward Zhuo, hindi magkakaproblema ang angkan ng Luo. Ipinaliwanag ni Li Jingshan na seryoso, sa marangal na pamumuno ng ating pinuno, nakuha natin ang respeto ng tao. Ngunit si Steward Zhuo, namuno siya sa pamamagitan ng bakal na kamay. Kahit kami nanginginig sa kanyang presensya. Gayunman, higit sa lahat, siya ang aming hinahangaan. Ang pinuno ay isang matuwid na leader, ngunit si Steward Zhuo ang tirano. Hakbang-hakbang, siya ang nagtayo ng pundasyon ng Luo Alliance. Kung wala siya, wala ring tayo. Namangha si Luo Sifan, ganon ba siya kadakila? Akala ko, kasintahan lang siya ni Tia, at kaya hindi siya binabanggit upang hindi siya malungkot. Ngayon alam ko na, higit pa siya kaysa sa 7 matatandang tagapayo. Hindi lang basta higit. Sumingit si Yuming, tila binalikan ang nakaraan, sa katotohanan, siya ang tunay na pinuno ng Luo Clan at ang anino nitong madilim. Madilim? Tanong ng dalaga. Tumango si Yuming, hindi lalaki ang Luo Clan ng ganito kung walang madilim na nakaraan. Siya ang nasa likod ng lahat, lumaban ng walang takot o pag-aalinlangan. Nang siya'y lumisan at ang pinuno ang humalili, nagbago ang aming pamumuhay.
Nanatili ang anino, dala ng dalawa pang matanda, ngunit hindi na kasing bigat at kalupitan. Mula sa dilim, umakyat tayo sa liwanag, nagkamit ng dangal at katapatan, at minahal ng bayan. Nagbiro pa ang ilan, ngunit sa huli, naging seryoso si Yuming, isa lang ang tiyak, kailangang mailigtas natin ang ating pinuno. Hindi sa marangal na paraan, kundi sa pinakamalupit at pinakaitim na paraan. Matatanda, ilabas na natin ang lahat ng karumal-dumal na pakana ng nakaraan at subukin kung may magagawa. Kung meron, matagal na sana natin nagawa. Tugon ng iba. Napailing si Zhu Changfeng, paulit-ulit na nating pinipiga ang ating isipan, ngunit wala pa ring mabuting solusyon. Mukhang si Steward Zhu lamang ang makakaharap kay Bailey Jingwei. Nagningning ang mukha ni Luo Sifan, si Steward Zhu kaya niyang iligtas sina Itay at Inay. Kung may isa mang tao sa buong mundo na makakatapat kay Bailey Jingwei, siya yon. Isinalaysay ni Zhu Changfeng, 100 taon na ang nakalipas, sa pandaigdigang digmaan, ang hukbo ng sentrong lupain sa ilalim ni Bailey Jingwei ay tila walang makatalo. Sa kawalan ng pag-asa, ginawa ng 4 na lupain na si Steward Zhu ang kanilang pangkalahatang general. Sa 3 galaw, binago niya ang takbo ng digmaan at pinulbos ang plano ni Bailey Jingwei. Kung may kayang magbagsak sa pinakamagaling na ministro, iyon ay walang iba kundi ang pinakamahusay na steward sa ilalim ng langit. Mabilis na kumalas si Luo Sifan mula sa yakap ni Luo Yunchang at tumakbo kay Zhu Changfeng, puno ng pananabik, "Lolo Zhu, sabihin mo, nasaan siya ngayon?" Napabuntong hininga ang matanda, "Matagal ko na siyang hinahanap, kung alam ko lang. Ang tanging alam natin, siya'y namatay, nilamon ng dambuhalang halimaw dagat 100 taon na ang nakalipas. Walang nakakita o nakarinig pa mula noon. Marahil patay?" Gumuho ang pag-asa ni Luo Sifan kasabay ng pagkabuo nito. Kanina lang, nabuhayan siya ng pag-asang may maililigtas sa kanyang mga magulang. Ngayon, pumanaw na muli ang pag-asa. Paano na sina Itay at Inay bulong niya, nangingilid ang luha. Ngunit bigla silang nakarinig ng isang halakhak. Siyempre, hindi yon totoo. Buhay at malakas pa si Steward Zhu. Ano? Lahat ay napalingon sa isang dalagang nakangiti ng malapad. Auntie Shuang-er. Masiglang napatakbo si Luo Sifan at yumakap. Ngumiti si Yun Shuang, kumikislap ang mga matang bughaw, "Sifan, huwag kang mag-alala. May pag-asa pa ang iyong mga magulang." Nagulat at sabay-sabay na bumangon sina Zhu Changfeng at ang iba pa, magalang na yumukod, "Banal na dalaga. Shuang-er, hindi ba't nagsasanay ka pa sa inyong bayan? Bakit agad kang bumalik?" Tanong ni Luo Yunchang, bakas ang galak. "Habang nag-ehersisyo ako, paliwanag ng dalaga, nakita ko sa aking bisyon ang pagbagsak ng inyong pinuno at pagkatapos ay ang kanyang pagliligtas. Kaya agad akong naglakbay upang magtanong at nalaman kong hinabol siya ni Dan Qingshen. Tiyak na kamatayan niyon, ngunit may nakialam. At sa lahat ng kakilala ko, iisa lang ang may kapangyarihang baguhin ang kapalaran at ilang ulit na niyang nailigtas si Clan Head Luo mula sa kamatayan. Sino pa kundi siya?" Sabay-sabay silang napabulalas, Zufan. Natulala si Luo Yunchang at napatingin kay Luo Sifan, "Sifan, hindi ba't sinabi mong ikaw ang nakapagpaalis kay Dan Qingshen? Ano ba talaga ang nangyari? Nakita mo ba siya?" Nayanig ang isipan ng dalaga. Siya ba ang tinatawag nilang lahat na Steward Zhu? Ang bulag na tiyo siya ang unang tagapangasiwa ng Luo Alliance. Ano? Impossible. Ang bulag na panday ng espada ang siyang unang katiwala at tagapagtatag ng Luo Alliance. Sa isang madilim at masukal na gubat, 12 tao ang naglalakad sa pagitan ng mga palumpong. Napasigaw si Long Jianshan matapos ipaliwanag ni Luo Sifan, at nakatitig na parang natulala, kaya pala pamilyar siya sa lahat ng tao sa ating alyansa, alam niya ang lahat at hindi siya natatakot sa akin, kahit apo pa ako ng isa sa mga orihinal na matatanda. Higit pa pala siya sa kanila. Napairap siksi niya niyang, saka huminga ng malalim, "Nakakatawa ka. Hindi niya kailangang maging pinakamahalaga sa Luo Alliance para maliitin ang pinagmulan mo, hindi na kung ganoon kalakas ang isang tulad niya." Ah, tama ka. Nang maalala ni Long Jianshan kung paanong itinaboy ni Zufan ang Dragon Cleaving Sword King, biglang bumigat ang kanyang dibdib. Ang ganitong uri ng dalubhasa ay hindi na nagmamalasakit kaninuman. Umalis siya dahil napakaliit ng Luo Alliance para sa kanya. Oo, puno ng mga makapangyarihang mandirigma ang ating alyansa, pero wala ni isa ang umabot sa antas ng mga Sword King. Kahit ang pagiging ikalawa sa kanluran ay walang halaga para sa isang Diyos na tulad niya.
Napabuntong hininga si Long Zhenshan. Nasa rurok siya ng lahat, kaya niyang talunin ang buong alyansa ng mag-isa, kaya bakit pa siya makikialam sa atin? At heto tayo ngayon, humihingi ng tulong niya, pero hindi natin alam kung tatanggapin niya. Kaya siguro niya itinago ang tunay niyang pagkakakilanlan, baka ayaw niya talagang kumampi sa atin. Pak! Isang mabilis na sampal ang bumagsak sa kanyang ulo. Napakurap si Long Zhenshan at lumingon, nakitang nakatitig sa kanya si Luo Yunqiang na parabang tatarakan siya ng tingin. Hangal! Ano bang kalokohan ang lumalabas sa bibig mo? Wala kang alam tungkol sa aming unang katiwala. Noong pinakamahina kami, siya ang nagbigay ng lahat, hindi man lang sumagi sa isip niya na iiwan kami. Ngayon, hindi nagbago iyon. Mariing sambit ni Luo Yunqiang habang pinapatigil siya. Akala mo ba lahat ng tao ay gaya mo, makasarili at mayabang? Kakailanganin kong puntahan ang lolo mo para ikaw ay may tuwid. Ang pagpapanggap ng tatay mo na siya ay matuwid, iyon ang nakasira sa'yo. Auntilo, nagbibiro lang naman ako. Bakit ang init ng ulo mo? Bumagsak ang mukha ni Long Zhenshan. Magulo si ama, pero sinusunod ko ang ehemplo ng lolo ko at pinapangalagaan ko ang dangal ng aming angkan. Ha? Napatawa si Luo Yunqiang at ang iba'y napangiti rin. Sinipat siya ni Luo Sifan at bumulong, Long Zhenshan, tigilan mo na ang pagbabalik salita. Mahalaga si Steward Zhu kay Auntie. Subukan mo pang magreklamo laban sa kanya at baka paghiwa-hiwalayin kanya ng katawan. Ganun kalala. Kinilabutan si Long Zhenshan at palihim na tumingin kay Luo Yunqiang na malamig ang mga mata. Auntie Luo, huwag mong sabihing ang bulag na panday ng espada ay lalaki mo. Hehehe. Ano iyang iniisip mo? Nabasa agad ni Luo Yunqiang ang maruming nasa isip niya at agad siyang pinutol. Pagdakay sumigaw pa, halatang iritado, Sifan. Malapit na ba tayo? Nasaan na ang mokong na yon? Agad tumango si Luo Sifan, ayaw makatikim ng galit ng isang babaeng nagdangalit ang damdamin. Malapit na, Auntie. Naroon lang sa unahan, nasa isang kubong kawayan nakatira si Uncle Blind. Sa wakas, natagpuan din kita, walang hiyang lalaking iyon. Galit ang nasa tinig ni Luo Yunqiang, ngunit kumikislap ang kagalakan sa kanyang mga mata. Hindi na siya naghintay, tumakbo agad papunta sa kubo, ngunit sinalubong siya ng katahimikan at kawalan. Napangiti ang iba. Hindi makapaghintay si Young Miss kahit 100 taon ang lumipas, hahaha. Sabik din ang lahat kaya sumunod sila kaagad. Ngunit nang marating nila ang kubo, wala ni isang bakas ang naroon. Lumabas si Luo Yunqiang na halos madurog ang puso. Sifan! Nasaan siya? Auntie. Nagulat si Luo Sifan, saka pumasok upang masuri, hindi tama ito. 2 beses na kaming pumunta rito, at puno ito ng mga espiritual na espada. Nasaan ang lahat ng iyon? Sumang-ayon si Li Jinshan at ang 5 venerable. Oo, nang magising kami mula sa sugat, nakasabit pa ang mga espiritual na espada rito. Ngayon, wala ni isa. Humph! Malinaw na. Umalis siya. Ayaw niya sigurong makita ako. Mapait ang ngiti ni Luo Yunqiang, halos lumuha. 100 taon na siyang nababalisa sa kanya, bawat sandali may bigat. At ngayong may bakas na siya, wala kundi isang malamig at walang laman na kubo ang sasalubong. Parang dinurog ang puso ni Luo Yunqiang. Hindi na ito usapin ng paghahanap kay Zufan, kundi ng pag-iwas niya sa kanila na parang sila'y salot. Walang makakahuli sa kanya, hindi kung siya mismo ang umiiwas. Bumagsak si Luo Yunqiang sa lupa, nakayakap sa kanyang mga tuhod at umiiyak, may nagawa ba akong mali? Ayaw niya na ba akong makita? Auntie. Ni minsan ay hindi pa nasilayan ni Luo Sifan ang ganoong kahina at kalungkot na anyo ng kanyang tiyahin. Isang matandang kamay ang dumampi sa balikat ni Luo Sifan, nag-aalok ng kaunting ginhawa. Napabuntong hininga si Zhu Changfeng at naging seryoso. Miss Sifan, ano ba talaga ang nangyari noon? Sigurado ka bang si Steward Zhu ang bulag na panday ng espada? Hindi. Nag-alinlangan si Luo Sifan. Narinig lang namin silang nag-uusap pero pinalayo kami. Hindi namin narinig ang pinag-usapan at hindi rin namin tiyak kung sino talaga siya. Huminga ng malalim si Zhu Changfeng sa katumingin kay Li Jinshan. Kung ganoon, maliwanag. Ang tatlong iyon ang pinakamalakas habang ang mga bata ay nasa radiant stage lang. Kung ayaw nilang marinig ng mga bata, imposibleng makarinig sila, hindi kayang lampasan ang ganoong agwat ng lakas.
Kung gayon, bakit nga ba hahayaan ni Steward Zuo na basta na lang mamilit na makinig ang mga bata, gayong iniiwasan niya tayo? Woo! Lalong humagulgol si Lu Yunchang. Ang mokong na yon ayaw na niya akong makita. Natigilan ang lahat, hindi alam kung paano siya aliwin. Ngunit hindi iyon ang tamang oras para magpakumbaba, kailangan nilang mahanap si Zufan upang mailigtas ang kanilang pinuno. Hush! Isang tao ang dumating mula sa kawalan, yumuko at nag-abot ng jade slip kay Zhuge Changfeng. Steward Zhuge, may balita mula sa hangganan. Nagpadala ang Sword Star Empire ng jade slip para sa inyo. Jade slip mula sa imperyo. Nanlisik ang mata ni Zhuge Changfeng. Handa nang gamitin ni Baili Jingwei ang ating clan head. Kung ganoon, ibig sabihin gusto niyang makipag-usap. Oo, tumango si Zhuge Changfeng, sumasang-ayon kay Leng Wuchang. Ito na marahil ang tanging pag-asa ng clan head. Tignan natin kung anong pakana niya. Pagkatapos mag-isip, hinarap niya ang umiiyak na si Lu Yunchang. Young Miss, nais makipag-usap ni Baili Jingwei at pag-usapan ang kapalaran ng ating clan head. Itinaas ni Lu Yunchang ang kanyang mamulang mga mata. Ibig mong sabihin may kondisyon? Babalik si Yunhai? Oo, hindi man maganda ang kapalit, ngunit may pag-asa pa. Pinunasan ni Lu Yunchang ang luha at tumayo, mariin ang tinig, Steward Zhuge, kayo tatlo ang sasama sa akin. Kasama rin sina Elder Q at Sister Xu. Ang iba'y mananatili rito at maghihintay. Kapag bumalik ang mokong na iyon, siguraduhin niyong hindi siya makakatakas. Auntie, sigurado ka bang babalik siya? Wala nang dito kahit ano. Humph! Kahit ano pa ang gawin niya, hindi niyo alisin ang mata ninyo rito. Mariing sigaw ni Lu Yunchang, dahilan upang manginig si Luo Sifan. Walang mas matindi pa sa isang babaeng nilayuan ng iniibig. Nais na siyang punitin ni Young Miss. Sumimangot si Li Jingshan. Young Miss, delikado kung kakaunti lamang ang sasama. Kailangan kahit ano pa. Buhay ni Yunhai ang nakataya. Mas mabuting magsama pa tayo ng iba. Suhestyon ni Li Jingshan. Umiling si Zhuge Changfeng. Elderly, hindi yon kailangan. Ang Sword Star Empire ay puno ng mga dalubhasa. Kung gugustuhin nilang saktan tayo, walang halaga ang dami natin. Ngunit wala silang ganoong balak. Kahit mapaligiran pa tayo, wala ring magbabago. Ang totoo, kailangan talaga nating humakbang sa bitag na ito. Napabuntong hininga si Li Jingshan at tumango. Ingat kayo. Usapan lang ito, kaya hindi tayo gagalawin ni Baili Jingwei. Libo-libong paraan ang mayroon siya para dakpin tayo, hindi niya kailangan pang gawin ng personal. Ligtas tayo. Ngumiti si Zhuge Changfeng at nagbigay galang kay Li Jingshan. Isang mahaba, matalim na tingin ang iniwan ni Lu Yunchang sa kubo, bago siya tuluyang lumisan, matigas ang puso. Maghintay ka lang, demonyo, kahit saan ka magtago, hahabulin kita hanggang sa dulo ng mundo. Agad na umalis ang grupo ni Lu Yunchang, naiwan si Luo Sifan na napabuntong hininga bago bumalik sa kubo. Ang tungkulin nila ay hintayin ang pagbabalik ni Zufan at hilingin ang tulong ng unang katiwala. Kahit na mababa ang tsansa. Ngunit sa kanilang paglingon, biglang lumitaw sa loob ng kubo ang isang mesa at isang kabataang nakaupo sa tabi nito, nakatakip ang mga mata na nagtatamasa ng tsaa habang nakikipag-usap na parang wala sila doon. Napailing si Luo Sifan, bulag na uncle. Steward Zhu. Namulat ang mga mata ni Li Jingshan at halos pumula habang siya ay nagmadaling pumasok. 100 taon na ang lumipas mula nang namuno ang founding steward. At ngayoy bumalik na ang taong hinahangaan nilang lahat. 3 venerable ang hindi mapigilan ang kanilang tuwa. Itinaas ni Zufan ang ulo at mumiti, elderly, mga kaibigan, kamusta kayo sa nakaraang 100 taon? Steward Zhu. Ang pinakamatandang venerable ng Luo Alliance ay bumangon at yumuko, na ang kanyang matatag na ekspresyon ay naghayag ng higit pa sa maipapahayag ng salita. Kitang-kita rin sa kanyang mga mata ang walang hanggang katapatan, mas matindi pa kaysa sa ipinakita niya kay Luo Yunhai. Dahil hindi pa nila nakita ang venerables na ganito kabighani, ang mga bata ay natiyak na siya nga ang tinatawag na Steward Zhu ng lahat. Kitang-kita na malaki ang impluensya niya sa Luo Alliance, higit pa kaysa sa ama ni Sifan. Makikita sa kilos ng 3 venerable na hindi sila nakikiusap para sa clan head, kundi nagpapakita ng taos-pusong paggalang na parang siya ang alliance leader. Pero paano ito possible? Ang isang katiwala mula sa 100 taon ang nakalipas ay maaaring malakas,
Pero paano niya na ipapantay ang clan head? Hindi ba't para itong pamamayagpag at pagtataglay ng kapangyarihan? Ngunit kahit na may ganitong kapangyarihan, iniwan pa rin niya ito at iniwan ang lahat ng impluensya sa likod. Naintindihan ni Lucifer kung bakit matindi ang tiwala ng ama at tiyahin niya kay Steward Zuo at hindi nila siya nakalimutan sa paglipas ng mga taon. Namangha si Long Jianshan at si Nyanyang. Alam nila ang kakaibang ugali at pride ng mga venerable. Hindi sila kailanman magpapakita ng ganitong respeto maliban kung may taong mas malakas sa kanila. Nakakagulat na makita ang mga matitigas ang ulo na matanda na maging tapat. Hindi sila ganito kahit kay Alliance Leader. Lalo pang naging palaisipan si Zhu Fan sa dalawang bata. Mukha siyang formal na iskolar, nagtatamasa ng tsaa at walang bakas ng karahasan. Lumingon si Lucifer, ngunit pinigil siya ni Zhu Fan. Babae, saan ka pupunta? Susundan ko si Auntie. Nais nilang makita ka at malapit na sila. Tatawagin ko sila pabalik. Mabilis na sabi ni Lucifer. Umiling-iling si Zhu Fan. Hindi na kailangan. Ayaw ko silang makita kaya nagtatago ako. Bakit? Dahil hinihintay ko ang simula ng plano. Bumuntong hininga si Zhu Fan, hindi ko kailanman nais na isali ka sa bagay na ito, ngunit pinili ka ni Baili Jingwei at wala akong ibang paraan kundi gamitin ka. Huwag mo itong masyadong isipin kahit medyo magdusa ka. Magdusa. Nanginginig ang labi ni Lucifer habang tumakbo siya sa kanyang tabi, bulag na Uncle Zuo, wala yon, pero bibigyan ng panganib ang ama at ina ko. Pakiusap, iligtas sila. Huwag kang mag-alala. Ayos lang sila. Kailangan mo lang tiisin ng kaunti at magdusa ng kaunti pa. Pinagaspas ni Zhu Fan ang kanyang ulo, umiti at lumabas ng kubo papunta sa tatlong kneeling venerables. Kapag bumalik ang Young Miss, sabihin niyo sa lahat na ang Luo Alliance ay kagaya noon ng Luo Clan noong hinarap ang Sword Star Empire. Upang manalo, kailangan mong iwan ang hindi kailangan at bumalik sa kadiliman. Tandaan, ang bahay na hati sa sarili ay hindi tatagal at huwag nang pansinin ang iba pa. At nawala na si Zhu Fan. Steward Zhu sigaw ng lahat. Kahit anong hiyaw, hindi na siya bumalik. Nalito ang lahat. Malinaw na nagpakita si Steward Zhu upang magbigay ng payo, ngunit ano ang ibig sabihin nito? Isang linggo ang lumipas, sa hangganan ng Imperyo at Western Lands, naglakad ang grupo ni Luo Yunqiang sa makapal na kabubatan papunta sa isang lumang bahay. Isang lalaki na nakasuot ng itim ang nakayuko at naghihintay. Mga kagalang-galang na panauhin mula sa Luo Alliance. Oo. Matapang na nagsalita si Luo Yunqiang, ako si Luo Yunqiang, Young Miss ng Luo Alliance. Ako na ang humahawak ng mga gawain nito. Pinaparangalan niyo kami, Young Miss Luo. Matagal nang naghihintay ang clan head. Muling yumuko ang lalaki at binuksan ang pinto, iniabot ang kamay para magpasok. Lumakad ng matapang si Luo Yunqiang, sinundan ng iba. Isinara ang pinto at ang silid ay napuno ng dilim. Hindi nito tinakot ang grupo na natili silang kalmado. Clap! Sa ilang matatalim na palakpak, biglang nagliwanag ang apoy at isang kabataang nakasuot ng marangyang damit ang ngumiti, may halong pang-insulto. Narinig ko ang tungkol sa Luo Clan na ipinagmamalaki ang kanilang lahing pandigma. Ngayon, nakita ko kayo ng personal at totoo nga ito. Kahit ang Young Miss may ganitong kapangyarihan. Ako'y namamangha. Ikaw ay Sword Star Empire Prime Minister, Baili Jingwei, sa inyong serbisyo, Young Miss Luo, yumuko ang lalaki, at inihain ang isang upuan, mangyaring maupo. Umupo si Luo Yunqiang, habang ang iba'y tumayo sa likod niya. Umupo rin si Baili Jingwei, at may mga lalaki sa itim sa likuran niya, nagpapalabas ng makapangyarihang aura. Prime Minister, anong mga salita ang nais mong iparating sa akin? Hindi ko kayo matuturuang tulad ninyo. Tungkulin ko lamang ipaalam sa Young Miss ang isang maliit na detalye. Direkta nang nagsalita si Luo Yunqiang at mumiti si Baili Jingwei, iniabot ang isang piraso ng papel. Inakusahan ng pagpatay sa isang mahalagang opisyal mula sa Central Area, hawak ang inyong kapatid para sa kaparusahan sa loob ng isang buwan sa Imperial Capital bilang babala sa iba. Young Miss, bilang nag-iisang kamag-anak ni Alliance Leader Luo, alalahanin ang pagkuha sa kanyang katawan, hahaha. Pinutol ni Luo Yunqiang, galit na galit, ano ang balak mo? Wala, pagpapatupad lang ng batas. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko, hahahang umunguya si Baili Jingwei, may malisyosong ngiti.
Napadilim ang mukha ni Luo Yunqiang habang nagsalita si Zhu Changfeng, Prime Minister, maging tapat tayo. Ginagamit niyo ang mga tuso at komplikadong pakana, at hindi lang ito para patayin ang ating clan head. Steward Zhu, nauunawaan ko. Isang karangalan. Tumawa si Bailey Jingwei, sinasabi nila na ang tatlong matatalinong isipan ng Luo Alliance ay labis sa antas, isa sa diplomasya, isa sa internal affairs, at isa sa militar. Nakilala sila sa kanlurang lupain. Matagal ko nang nais makilala kayo, lalo na ikaw, Steward Zhu, isang dating Prime Minister tulad ko. Isang biyaya na magkita sa wakas. Hindi ako karapat-dapat. Prime Minister Bailey ang tunay na gumagalaw sa mundo. Huwag nang magpakumbaba. Kahit na ang taong iyon ang pumalit at pinabagsak ang plano ko, nirerespeto ko pa rin siya. Siningkit ni Bailey Jingwei ang mata, ipinapakita ang kanyang malisyosong likas. Ngayon na nandito kayong tatlo, ipakita ninyo ang kakayahan nyo. Nilagdaan ko na ang kautusan ng pagpapatupad at naipakalat na sa buong lupain. Hindi na ito maibabalik. Paano ninyo ililigtas ang inyong clan head? Hahaha, dahil diplomatikong usapin ito, si Sir Zhu muna ang susunod. Nagpalitan ng tingin ang tatlo, seryoso na. Nilalaro sila ni Bailey Jingwei. Ngumiti si Zhu Changfeng, Prime Minister, ano ang ibig mong sabihin? Halos wala namang halaga ang clan head sa inyong bansa. Kailangan ba talagang ipatapon siya? Mangyaring sabihin lamang kung ano ang nais niyo, Prime Minister. Panghihikayat. Sinusubukan ang limitasyon ko. Huwag, ang aming alok ay tapat, nais lamang namin ang kaligtasan ng clan head. Ngunit gusto ko ang kanyang ulo. Nagniningning ang mga mata ni Bailey Jingwei. Lahat ay nagkakamot ng ulo, nagtataka. Hindi ba't siya ang nag-anyaya sa atin para magtakda ng kondisyon? Ano ba talaga ang plano niya? Ngumiti si Zhu Changfeng, nakakatawa, Prime Minister, ha? Kinukuha mo ang ulo ng isang prinsipe kapalit ng ulo ng ating clan head. Hindi ba ito medyo mura? Hindi ito gaya ng iyong dakilang estilo noon. Dakila? Hahaha, dahil alam mo yon, dapat maintindihan mo na matapos kong matalo dahil dito, hinding-hindi ko na muling gagawin ang ganoong postura. Pang-insulto ni Bailey Jingwei, sa ngayon, napakaliit na ng aking interes hanggang sa huling Spirit Stone. Ang prinsipe ay wala namang silbi, parang baboy na may kaunting karanasan lang. Ang natira ay sayang lang. Samantala, ang Alliance Leader Luo ay nasa rurok ng kabataan, may respeto ang utos, at tinitingala ang salita. Para sa akin, ang ipagpalit ang isang baboy para sa isang magiging leader sa hinaharap ideal of a lifetime. Nag-atubili si Zhu Changfeng, at pumasok si Leng Wuqiang, Prime Minister, bakit mong ba kami tinawag? Hindi ba dapat ay para mag-usap? O Sir Leng? Tumawa si Bailey Jingwei, narinig ko ang titulong Unwanted Contriver ni Sir Leng na ang mata ay tila tumatagos sa puso ng kaaway. At ngayon, sinasabi mo na tinawag ko kayo para mag-usap, ano ang magiging termino ko? Kung masasabi ninyo ang iniisip ko, baka payag na ako, hahaha. Nakangiti si Leng Wuqiang, paano ko malalaman ang pamamaraan ni Sir Bailey? Mas mabuti sigurong sabihin mo na lang at timbangin namin. Tumawa si Bailey Jingwei, kung hindi mahulaan ni Sir Leng, susunod na. At kung wala sa inyong tatlo ang makapagpasaya sa akin, ang tawag ko lang ay ipaalam kung kailan kukunin ang katawan. Paalam! Namula ang mukha ni Leng Wuqiang. Nilalaro sila ni Bailey Jingwei, ngunit hindi sila pwedeng umalis habang nakataya ang kaligtasan ni Clan Head. Sir Bailey, hindi mo ba ibig sabihin na isuko ng buong Luo Alliance ang sarili sa imperyo? Nakangiti ngunit seryoso ang mga mukha nila. Halos pagtataksil sa Western Lands at pagsuko sa kanilang kaligtasan. Oh, ang interesante. Nagniningning ang mga mata ni Bailey Jingwei at mumiti sa kakaibang paraan kay Leng Wuqiang, sinabi mo yan. Sabihin mo, mataas ba o mababa? Nagngiti si Leng Wuqiang ngunit seryoso. Hula niya, layunin ni Bailey Jingwei na makuha si Luo Yunhai upang ang iba ay sumunod sa kanyang kapritso, ngunit gagastos nito ang buong pinagpaguran nila sa pagbuo ng Luo Alliance sa Western Lands sa nakaraang 100 taon. Mawawala ang karangalan at katotohanan, at kikitil sa kanila habang umuusad ang Luo Alliance patungo sa Central Area. At dahil wala silang Sword King, magiging marginal sila, halos hindi makakaraos. Mahalaga ang pagliligtas kay Clan Head, ngunit sa ganoong matinding kondisyon, kailangan nilang isipin ang ibang kasapi sa Alliance.
Tumawa si Bailey Jingwei sa kanilang pangamba, Sir Leng, relax, walang paraan na ang pagkawasak ng clan ay sulit para sa buhay ni Luo Yunhai. Bukod pa, puno na ang central area. Ang pag-aayos ng Luo Alliance doon ay magdudulot lang ng problema, hahaha. Huminga ng maluwag ang lahat. Kung nabanggit ito, pati si Luo Yunchang ay kailangan ng isuko si Luo Yunhai upang mapanatili ang pangalan ng pamilya. Sunod. Ngumiti si Bailey Jingwei, si Sir Yuming ay lingkod ng Luo clan. Hulaan mo ang intensyon ko. Sakaling tama, tapos na ang kasunduan. Nag-isip si Yuming, gusto ng Prime Minister ang Western Lands, pero hindi upang ang Alliance leader ay maging bihag para pasanin ang Alliance. Baka gusto niyang payagan ang mga hangganan natin na humina. Narito na nagningning si Bailey Jingwei. Nagpatuloy si Yuming, matagal nang nagtatanggol ang Luo Alliance sa Western Lands. Gusto ng Prime Minister ang Western Lands, kaya dapat kontrolin ang depensa nito. Bibigyan ko siya ng plano sa depensa at kahinaan ng arrays para madali itong lusubin. Ngunit isang beses lang ang kasunduang ito. Napakaganda. Sigaw ni Bailey Jingwei at pinalo ang mesa. Yan ang termino mo? Tanong ni Luo Yunchang. Hindi. Tumawa si Bailey Jingwei, pinagmamasdan ang tatlong mahusay na isipan, paano ninyo nakipaglaban kay Zhu Fan? Hindi ko maintindihan. Nakikita ba ninyo ang gusto ko? Tulad ng sabi ko, naibigay na ang utos at alam na ng lahat. Kung babaguhin, huhusgahan ang aking otoridad. Kailangan niyo ng napakagandang dahilan upang pakawalan siya. Kung ano ang gusto mo. Para makipagtulungan ang Luo Alliance sa pagkuha ng Western Lands. Seryoso ang tono ni Bailey Jingwei. Ano? Namangha sila. Makipagtulungan sa pagkuha ng Western Lands. Mas masahol pa kaysa kamatayan. Pagtataksil, rebellion, regicide. Kaligtaan ng karangalan ng Luo Alliance, hindi nila kayang itaas ang kamay laban sa matagal na kaibigan sa Western Lands. Nanginginig si Luo Yunchang, hindi talagang hindi. Hinding-hindi papayag si Yunhai. Pinahahalagahan niya ang karangalan higit sa lahat. Kung malalaman niyang ginamit ang Luo Alliance na pangtusok sa kanyang mga kaibigan, masisira siya. Miss Luo, nagkakamali ka. Sa mundong ito, lahat ay handang patayin ang isa't isa. Kung hindi niyo sila patayin, sila ang papatay sa inyo. Hindi mo matanggap pero hindi rin sila mag-aatubili. Ngumiti si Bailey Jingwei, tandaan kung paano napunta si Alliance Leader Luo sa aking pangangalaga. Tinalikuran, itinapon ng Western Lands. Napakalakas ninyo at hindi niyo kayang pigilan ang mga leader, kaya pinaghihinalaan kayong dahilan para mawala sa larawan. Oo, gumamit ako ng murang pakana, pero kung pinrotektahan kayo ng Western Lands, hindi ko makukuha si Alliance Leader Luo. Ang pananagutan ay sa Western Lands, pero iniisip nyo pa rin? Nanlumo si Luo Yunchang. Tumayo si Bailey Jingwei at tinukso, nasa akin na si Alliance Leader Luo, at alam ng lahat na hawak ko kayo sa aking palad. Sa tingin nyo ba magtitiwala ang Western Lands? Alam ng mga matanda kung gaano panganib ang isang faction na may bihag na leader. Ngunit sa iyong impluensya, hindi nila matutulungan ka, ngunit hihirapan ka nila, gagawin kang anino ng dating sarili. Sa oras na yon, wala ka nang maiiwan kundi patay na laman. Maaaring mawala ang kapangyarihan, pero hindi ang konsensya namin. Mayroon ba kayo? Mayroon ba sila? Tumawa si Bailey Jingwei, hawak ko pa si Alliance Leader Luo, nakatakdang mamatay sa loob ng isang buwan. Kung ipagpapaliban ko, ano sa tingin nyo ang isipin ng Western Lands? Ipagpapalagay nilang may kasunduan at ituturing kayong mga espiya. Kahit anong sabihin nyo, ituturo pa rin kayo ng mga lumang kaibigan. Mansa sa karangalan, magiging traitor pa rin. Lahat ay nanginginig, nagtataka at natatakot. Napakadilim. Tumawa si Bailey Jingwei sa kanilang takot, huwag nyo akong tingnan ng ganyan. Ginagawa ko kayo ng pabor. Tutulungan nyo lang akong kunin ang Western Lands at magiging pinuno kayo nito. Natural lang. Hindi kailangan mamatay si Alliance Leader Luo at ipapahayag ko ito bilang komplikadong plano. Magtutulungan tayo upang pag-isahin ang mga lupain at maabot ang rurok. Papasok kayo sa kasaysayan bilang panalo, hindi traitor. Sa madaling salita, mabubura ang inyong pagtataksil. Nanlumo ang lahat. Nanginginig si Luo Yunchang. Prime Minister Bailey, maaari bang bigyan ng panahon ang Young Miss para sagutin? Mungkahi ni Zhu Changfeng, walang ibang pagpipilian.
Tumango si Bailey Jingwei, sige, narito ako ng 10 araw pa, hinihintay ang mabuting balita. Pero magmadali kayo dahil ang inyong alliance leader ay patay sa loob ng 1 buwan. Naiintindihan namin. Tumango si Zhu Changfeng at tinulungan si Luo Yunqiang palabas. Ngunit may huling salita si Bailey Jingwei, mga mastermind, talagang nakipaglaban ba kayo kay Zhu Fan? Nanginginig sila. Wala kayong karapatan. Pang-insulto ni Bailey Jingwei. Nangitim ang tatlo at umalis sa lugar sa mabigat at nakakapanlulumong katahimikan. Demonyo si Bailey Jingwei, sinusubok niya tayo sa buong panahon. Pest! Hinahanap niya ang hangganan natin, samantalang hindi namin natuklasan ang sa kanya. Isang tunay na kagulo. Ang malinaw na buwan ay sumisilay sa madilim na kagubatan, habang ang grupo ay nagmamadaling naglalakad, sina Leng Wuchang at Yuming lamang ang nagrereklamo. Huminga si Zhu Changfeng, sige, wala sa atin ang nakakaintindi sa kanya o kung gaano kalaki ang laro niya. Hawak na niya ngayon si Alliance Leader at balak siyang pigilin para sa lahat ng halaga niya. Sinasamantala ang pagmamahal natin kay Alliance Leader at ang kapalaran ng buong Luo Alliance. Tama siya, nawalan tayo ng pabor sa mga leader. Kung patuloy niyang gagamitin si Alliance Leader para sa sariling agenda, darating ang oras na tutuligsa ang sarili nating mga tao sa atin at mapapahamak tayo. Mabuhay para sa karangalan at yaman. Mamatay para sa katapatan at karangalan ay hindi rin masamang kapalaran. Pero mamatay na may paninisi, sino ang tatanggap? Siguro tama siya, ang tanging pag-asa natin ay ang imperyo. Kinuha niya si Clan Head at sinara ang lahat ng ibang opsyon. Napakagaling ni Bailey Jingwei. Huminga si Leng Wuchang, ngunit tumingin kay Luo Yunqiang na balisa. Yang Miss ang pinakasakripisyo. Nasa kanyang balikat lahat, mabuhay o mamatay. Siguro pinili niyang isuko ang kapatid, ilulubog ang clan sa pasakit at punuin ang alliance ng kahihiyan. Kahit lalaki, hindi kayang tiisin ang ganitong pressure, paano pa isang babae? Lumingon ang lahat. Inabot sila ng 3 araw bago nakabalik sa kubo. Agad na sumugod si Luo Sifan, Auntie, Grandpa Zhuge, dumating na si Steward Zhu. Ano? Sumigaw si Luo Yunqiang, may sinag ng pag-asa sa gitna ng dilim ng kawalan ng pag-asa. Pumasok siya sa kubo, naghahanap sa taong pinapangarap niya sa loob ng maraming taon. Sobra ang bigat na naramdaman niya at kailangan ng kasama upang dalhin ito. Ngunit sa lahat ng paghahanap, walang bakas na natagpuan. Dumating si Li Jingshan na nakayuko, Yang Miss, walang silbi. Umalis si Steward Zhu sandali matapos dumating. Umalis? Ang pag-asa ni Luo Yunqiang ay bumagsak sa pinakamadilim na kalaliman ng lungkot. Bakit siya umalis? Hindi ba niya alam kung gaano ko siya kailangan upang tulungan ako? Paano niya magagawa iyon? Umiiyak ng labis si Luo Yunqiang. Lumapit si Zhu Changfeng kay Elder Li at nagtanong, may sinabi ba siya? Iniwan niya ang isang mensahe para sa iyo. Anong mensahe? Ito ikinuwento ni Li Jingshan ang mga sinabi ni Zhu Fan. Napaisip ang 3 matatalinong isipin ang Luo Alliance na parang dating Luo Clan. Isantabi lahat para sa kadiliman. Ibig sabihin ni Steward Zhu. Young Miss, ano ang nangyari sa dating Luo Clan? Kami ay huli pa lamang at hindi alam. Tanong ni Zhu Changfeng. Humugot ng ilong at pinunasan ni Luo Yunqiang ang luha, ano pa? Wasak at hinahabol. Halos mamatay sa gutom kami. Ano ang ginawa ni Steward Zhu? May kakayahan siyang makahanap ng kaalyado kahit saan, sinubukan ang lahat ng taktika upang makuha sila. Minsan nalito pa ang mga leader ng Veiled Dragon Pavilion at pumayag sa pagbibigay ng tulong. Pinaalalahanan ko siya na mali iyon, pero paano magiging kaalyado kung mas malakas sila? Hindi sila gumagalang sa Luo Clan, kundi kay Zhu Fan. Walang katapusan ang kanyang panlilinlang, niloloko ang sariling kaalyado at ipinangako na babayaran. Naloko ang kaalyado, naiintindihan ko. Tumango ang 3 isip, mumingiti. Sabi ni Zhu Changfeng, nakita ni Steward Zhu ang plano ni Bailey Jingwei at sinabi niya sa atin, hindi natin kayang harapin, mas mabuti pang sumuko. Bumalik sa kadiliman upang mabuhay, isantabi ang karangalan at katarungan, isipin lamang ang sarili. Kung ang isang bahay ay hati, laban ito sa ating kaligtasan, nagdudulot ng kaguluhan sa atin at sa Western Lands, at sa gayon, tulad ng ginagawa ni Bailey Jingwei. Nagtanong si Luo Yunqiang, sinasabi ba ng demonyong iyon na sumang-ayon kay Bailey Jingwei at lusubin ang Western Lands kasama siya?
Kailan siya naging kaalyado at humihingi ng pagsuko? Hahaha, prideful at mataas ang tingin kay Steward Zhou. Natalo si Beili Jingwei minsan, madali itong matalo muli. Hindi rin malilimutan ni Beili Jingwei si Steward Zhou. Hindi magsasama ang dalawang mortal na ito. May ibang plano si Steward Zhou. Wala tayong mawawala kung susundin natin ang kanyang kahilingan. Huminga si Zhu Changfeng, binigyan tayo ni Beili Jingwei ng isang mapanganib na paraan, samantalang may sariling plano si Steward Zhou. Humugot ng 2 beses si Luo Yunqiang, nagliyab ang mga mata sa galit, ngunit nakapawi sa kanyang puso ang sagot ni Zhu Fan, nagdulot ng kapayapaan. Sige, sabihin kay Beili Jingwei na tinatanggap natin. Si Fan, huwag kang mag-alala, dahil may plano ang lalaking iyon, magiging maayos ang buhay ng iyong magulang. Namula si Luo si Fan sa gulat, humanga sa tiwala ng kanyang auntie sa isang bulag na lalaki. Bulag na uncle, buhay ng mga magulang ko ay nasa iyong mga kamay. Sa isang nagyelong disyerto, isang nag-iisang anyo ang naglalakad sa mabigat na niebe, ang hangin ay hinahampas ang takip sa mata. Hush! Isang asul na anyo ang lumitaw sa harap, yumuko at nagsabi, Big brother, dumating ka na rin. Namimiss na kita ng sobra. Changqing, matagal na. Itinaas ni Zhu Fan ang ulo, hinarap ang pinakamahusay na disipulo sa Northern Lands, si Ouyang Changqing. Itinago ang totoong katauhan ng Northern Lands expert bilang isa sa 3 emissary ng Deville Palace, ang Muon Deville Emissary. Dahil sa katanyagan at posisyon niya, hindi na kinailangan ng Deville Palace na makialam sa Northern Lands sa nakaraang 100 taon, hawak na nila ito. Pat napiling balikat ni Zhu Fan, i-activate ang barrier. Pupunta ako sa North Sea. Umiseclusion ka na naman, Big Brother. Oo, gumawa na ng galaw si Beili Jingwei at kailangan kong samantalahin. Sabi ni Zhu Fan, target ko ngayon ay Genesis Stage. Kung hindi ako makalabas sa oras, bukod sa pagsunod sa plano, iniiwan ko sa iyo na bantayan ang Luo Clan. Tumango si Ouyang Changqing, kumpiyansang umiti, huwag kang mag-alala, Big Brother, asikasuhin ko. Pero hindi ka balaban sa pagkuha nila. Deville Palace, hindi nakipag-ugnayan sa kanila lahat ng taon. Bakit sila? Naghintay ako hanggang pumili si Beili Jingwei ng pawn mula sa Western Lands, pero ang napili ay Luo Clan. Dahil wala ng paraan, pinapayagan ko lang silang sumubok at binabantayan ng kaunti. Sabi ni Zhu Fan, huminga ng malalim. Tumango si Ouyang Changqing at nagbigay ng senyas upang buksan ang barrier. Pumasok silang dalawa sa Sea Bright Sect, kung saan magsisimula ang pagseklusyon ni Zhu Fan sa North Sea kasama ang Sea Demon. Walang makakaistorbo sa kanyang pagsasanay habang nagbabantay ang Sea Demon. Marahil wala sa kahit sacred domain ang nakakaranas ng ganitong marangyang pagsasanay. Sa Thunder Pavilion ng Imperial Capital, seryoso si Beili Jingwei habang pumasok sa gitna ng mabibigat na kulog, tinitingnan ang kidlat ng matalim. Patriarch, bumalik ako. Ngumiti si Beili Jingwei, ang pagkakamali ko ay nagdulot sa iyo ng matinding sugat, pinutol ang walang hanggan mong buhay sa 100 taon. Dahil dito, ramdam ko ang bigat ng guilt. Hindi namin alam ang gagawin habang ikaw ay umiseklusyon sa Thunder Pavilion. 100 taon na ang nakalipas. Sa iyong kalagayan, anumang galaw ay delikado, pero alam naming walang makakabago ng isip mo. Ngunit sa hindi paglabas mo nitong 100 taon, kumalat ang sabi na ikaw ay pumanaw, nagdulot ng kaguluhan sa imperyo. Pagtiwala ka na habang narito ako, ligtas ang imperyo. Lahat ay handa habang nililinis ko ang mga dregs. Patriarch, kahit malusog o wala ka na, panoorin kung paano pinagsasama ng Sword Star Empire ang mga lupain at nililinis ang lahat ng traidor. Yumuko si Beili Jingwei sa nag-uugong na kidlat, binigkas ang huling salita, at umalis na may determinasyon. Isang malakas na dagundong ang sumabog, yumanig sa mundo habang gumuho ang Thunder Pavilion. Isang napakalaking bagyo ng kidlat ang sumabog sa langit, nagtipon sa isang 300 metrong Thunder Sword, nagpapalabas ng nakamamatay na kapangyarihan. Nanginginig si Beili Jingwei, tumingin sa likod, Patriarch, buhay ka pa.